Palakpak natin yung mga kamay natin. We glorify the Lord for this morning, for His goodness. Amen. We worship you, Lord. Hallelujah. Sing. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. His courts with praise. His gate with thanksgiving, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Awit tayong lahat. Praise Him with sound. Amen. Come now and bow in worship, singing great and it is His name. Good, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Hallelujah. Jesus the Son is exalted, Maker of everything, of everything. Come now and bow in worship, lift our hands in praise, raise your voice and sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. And for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Minsan pa po, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yes, Lord, for the Lord is good. For the Lord is good. Tunay nga po, Diyos. Napakabuti mo. For the Lord is good. We experience your goodness. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. So we are now December 1. We are on the last month of 2024. So patapos na po ang taong 2024. Natatandaan nyo ba ano ang tema natin ngayong 2024? What's our theme? Holiness. Kabanalan. Yan ang tema natin ngayong taong ito. 2024 theme, Holiness. And dahil patapos na yung 2024, we want to finish strong.
No, gusto natin, maganda yung ating pagtatapos. So yung pong mga mensaheng maririnig natin ngayong buwan ng December, this will be strong finishing kicks. Finishing kicks for this team. At bago po matapos itong taong ito na 2024, at magpalit tayo ng bagong tema, another team na naman for 2025, bago matapos to, kailangan magkasundo po tayo tungkol sa kabanalan. Ano nga ba ibig sabihin ng holiness? Ano nga ba pag sinabing kabanalan, banal, holy, ano nga ba ibig sabihin yan? Kung marirecall po ninyo, nung ating church anniversary, in-explain sa atin nung guest speaker natin, meron siyang tinatawag na rule of first mention. Yung rule of first mention, sabi, yung unang pagkabanggit nung salitang kabanalan sa Biblia, ano yung kahulugan nun? So, nangyari po yun sa Exodus 3, kung marirecall nyo, yung burning bush experience ni Moses. Diba? Merong narinig na tinig si Moises, sabi sa kanya, hubarin mo ang iyong panyapak dahil ang lugar na iyong kinaroroonan ay isang dakong banal. Yun. So, dun daw po yung first mention ng word na banal. Yung Hebrew word nun ay Kadesh. No? So, itong lugar na ito ay banal. So, anong ibig sabihin nun? Sa New Testament, yung Greek word na ginamit ay yung hagiasmon, na pinanggalingan ng word na hagios. Ibig sabihin po nun, at yun yung pakahulugan sa unang-unang pagkabanggit ng banal, ibig sabihin, set apart for God. Nakatalaga sa Diyos. Nung sabihin kay Moises, hubarin mo yung iyong panyapak kasi itong lugar na ito'y banal, ibig sabihin, itong lugar na ito'y nakatalaga sa Diyos. So yun yung ibig sabihin ng banal. Nakatalaga, set apart for God. Sanctified, consecrated, talagang para sa Diyos. Dahil dyan, kung yun yung kahulugan ng banal, set apart for God, merong mga holy places. Merong mga banal na lugar. Merong mga banal na lugar na nakatalaga sa Diyos. Merong mga holy days. Hindi holiday, holy days. Banal na araw, ibig sabihin yung araw na yon ay nakatalaga para sa Diyos. Merong mga holy people, mga tao na nakaset apart o itinalaga para sa Diyos. Sino yung holy people? Sino yon? Tanong mo yung katabi mo, sino yung holy? Sino yung nakatalaga para sa Diyos? Mga kapatid, if you have surrendered your life on the Lord Jesus Christ, kung isinuko mo na yung buhay mo sa Panginoong Jesus, na ipinako dun sa krus, bilang handog sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan, kung inalagay mo na ang iyong pananalig sa Panginoong Jesus at sa Kanya lang, if you have put your faith on Jesus Christ alone as the only Savior and Lord of your life, if you have confessed, ipinahayag mo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo yung tagapagligtas at iyon ay si Jesus, kung ikaw ay na-born again na, then you belong to God's holy people. Tanong mo ang katabi mo, kasama ka ba ron? Sagot, yung tinanong. Kasi kung ikaw ay tinubos na ng dugo ng Panginoon, tinubos ka na ng dugo ni Kristo, then you have been set apart, itinalaga ka na, ginawa ka na niyang banal, at itinalaga ka na niya para sa Kanya, nakaset apart ka na para sa Kanya. Kung nakaset apart ka na, itinalaga na para sa Kanya, hindi ka na para sa mundong ito, hindi ka na para sa makasalanang pamumuhay, hindi ka na para sa mga bisyo, hindi ka na para sa mga walang kabuluhang pamumuhay, ikaw ay para na sa Panginoon. At sa Kanya lang. Sa Kanya ka na. Ginawa ka na niyang banal, inangkin ka na niya, pag-aari ka na niya. At ang pinakamahalaga na dapat po natin gawin doon, ay yakapin na natin yun. Yakapin mo na ikaw ay banal. Yakapin mo na ikaw ay nakatalaga na sa Panginoon. Yakapin mo na sa Lord ka na talaga.
Kasi niyakap ka na ni Lord. Inangkin ka na niya. Kaya yakapin mo na rin siya. Yakapin mo na ikaw ay banal. Yakapin mo na hindi ka na para sa mundong ito. Yakapin mo na ikaw ay itinalaga na para sa Diyos. You belong to God's holy people. Parang walang ganong reaksyon. Alam niyo po kasi minsan, yun yung weakness natin. Weakness natin minsan yun eh. Hindi natin ine-embrace. Hindi natin niyayakap kung sino talaga tayo. Hindi natin niyayakap yung identity natin. Minsan nga parang hindi natin tanggap eh. Na ganun pala tayo. Example. Alam niyo yung yung kanta. Tayo'y mga Pinoy. Hindi tayo kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay. Pinoy tayo eh. Pinoy tayo. Di ba? Yakapin mo yung pagiging Pinoy mo kung ganyan man ang iyong ilong, Pinoy tayo. Yakapin natin yan. Diba? Minsan kasi yung identity natin ayaw nating yakapin. Parang mas gusto natin yung identity nila. Parang mas gusto natin sila. Yun yung pagiging Pinoy. Yung pagiging MCFer. Oh. Yakapin. Kung taga-MCF ka talaga, yakapin mo yung pagiging taga-MCF mo. Yakapin mo, suportahan mo, itaguyod mo yung pagiging MCFer mo. Paano? Pag-pray mo MCF. Ano lang to eh. Papaano yayakapin yung pagiging MCFer? Ano to? PSP. PSP. Napatingin sa akin si Kuya Kim nung sabihin kong PSP. No? PSP lang ang kailangan. Pray, support, participate. No? Kung ikaw ay taga-MCF talaga, you pray, you support, you participate sa MCF. Kasi pagkang walang PSP, para kang hindi taga-MCF. Diba? Parang hindi ka MCF, pero hindi mo pinagpipray, hindi mo sinusuportahan, hindi ka nagpa-participate. So kung taga-MCF ka talaga, yayakapin mo. You pray, you support, you participate. Kaya nga po yung panawagan natin ngayon, yakapin natin, taga-MCF ka. Yakapin natin yung growth class po natin. Yung alas 9. Yung alas 9 na umaga. Ang ganda ng trainings natin kanina. Ano pinag-usapan kanina? Visitation. Ang ganda ng topic kanina, visitation. At ang ganda mula nung naka-4 na Sundays na tayo sa ating growth class about evangelism, one verse evangelism. Sa susunod na linggo, ipag-aanyaya ko alas 9. Participate tayo. Suportahan natin. Sa susunod na linggo, anong topic natin sa susunod na linggo? Lahat ng posibleng tanong na pwede niyong ma-encounter pag nag-share kayo ng gospel, itanong niyo na sa linggo. Para masagot na natin at alam niyo na rin kung paano niyo sasagutin pag kami nagtanong sa inyo. So, yun sa Sunday. Yakapin natin yan. Yung simbang gabi natin, yakapin natin. Kasi taga-MCF tayo eh. Diba? Yakapin natin. Yung tema natin next year. Anong tema natin next year? Equipping. Ngayon, holiness. Next year, ang tema natin, equipping. Yakapin natin yun. Kailangan ma-equip tayo for church planting. Lahat ng programa, lahat ng gagawin natin, ang layunin natin, makapag-win tayo ng mga tao para sa Panginoon. So, yakapin natin yan kung sino tayo. Let us embrace. No? Yakapin natin. Kapatid, yakapin mo na ikaw ay itinalaga na para sa Panginoon. Si Lord may-ari sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord may-ari sa'yo. Oh, kay Lord ka na. So, yakapin na natin yan, yung identity natin yan. Dahil yan yung identity natin. Huh? Yung tayo'y banal, tayo'y itinalaga na para sa Panginoon. So, let's now go back to our text. Binasa natin kanina, Hebrews 12, 5-14. Pero yung pinakahuling verse na binasa natin, yung verse 14, sabi doon, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Sabi, kung hindi ka banal, hindi mo makikita si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ba makita si Lord?
Tanungin mo. Oh. Baka sabi mo, wag mo na ngayon. Wag mo na ngayon. Pero, kidding aside, baka sinaisip niyo, yung makita kagad si Lord. Kung sa bagay, totoo naman yun, yung sinasabi natin. Pag sinabing makikita si Lord, yung papasok sa kanyang kaharian, ibig sabihin yung kaligtasan, nandun tayo sa langit. Pero alam niyo ba, ngayon pa lang, pwede na natin makita si Lord. Pwede na makita si Lord. Paano ba natin nakikita si Lord? Di ba pagka meron kang mga answered prayer, parang kitang-kita mo si Lord. Diba? Pagka meron mga blessings, wow, andyan talaga si Lord. Diba? Nakikita mo, nararanasan mo si Lord. Diba? So, kung gusto mong makita, maranasan si Lord, dapat, sabi doon, without holiness, hindi mo ma-experience yun. But today, we will talk about one very important aspect, isang napakahalagang aspeto ng kabanalan na hindi ganong pinag-uusapan. Hindi ganong pinag-uusapan. Hindi popular tong topic na ito. In fact, madami nga parang ayaw, iniiwasan lang ito eh. Ano yun? Holiness and discipline. Parang sabi lang, holiness and discipline. Di ba? Anong nararamdaman nyo kanina during scripture reading habang binabasa yung Hebrews chapter 12? Ang binasa natin, it's about discipline. So ito pong discipline ay isang napakahalagang aspeto po ito ng kabanalan. In Hebrews 12 verse 10, isa ito sa mga binasa nating verses kanina, in Hebrews 12:10, ang sabi po rito, our fathers disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. I-analyze po muna natin itong verse na ito. Analyze natin to. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Anong makikita natin dito? Mga kapatid, discipline starts at home. Ang disiplina nagsisimula sa bahay, sa tahanan. If discipline starts at home, saan natin nakita? Kasi sabi doon, our fathers disciplined us for a little while. Pamilya yung tinutukoy doon. Diba? So if discipline starts at home, parents, let us not neglect that duty. That is our duty. That is our responsibility. Yung discipline. Let us not neglect that duty, and also let us not forfeit that privilege. Privilege yan eh. Baka ma-forfeit. Kasi ito madalas nabanggit even sa seminar, merong window yung buhay ng bata na tayo as parents, yung merong pinakamalaking influence sa kanila. Gamitin natin yan. To discipline them. Kasi pag lumagpas na dun sa window na yun, na meron ng ibang makaka-influence sa kanila, and then hindi mo nagamit yung window na ikaw dapat naka-influence, mahirap mo nang pasukan ulit yun. Ibang window na yun eh. So, discipline starts at home. Sa bahay nagsisimula. May mga pagkakataon, meron akong nakikita, halimbawa sa mga kapitbahay, o kaya sa labas, sa mall, o minsan kahit dito sa church, merong mga bata na parang, minsan gusto kong disiplinahin, gusto ko ang magdisiplina. Kaya lang, pinipigilan ko yung sarili ko, lalo na pagkang nakikita ko nandun yung parents. Bakit? Kasi yung discipline, duty ng parents yun eh. Nandun yung parent. Ayokong agawan. Baka sabihin lang, inaagawan ko sila ng papel. So, sabi ng verse na yan, makikita natin dyan, discipline starts at home. Sa bahay nagsisimula. And discipline is for our good. Yun sabi ng verse. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. And God disciplines us for our good. It is for our good, para sa kabutihan natin yun. Bakit sa kabutihan natin? Sabi doon, that we may share in His holiness. That we may share in His holiness. So, magkasama yung holiness
at yung discipline. And then, sabi na, ang topic natin ngayon is holiness in seeing God. At dahil tayo nakatalaga na sa Diyos, we are holy. Alam po ninyo, ang nakatalaga sa Diyos ay nakikita ang Diyos kahit habang dinidisiplina siya. Holiness is seeing God in His discipline. Gusto ko pong maging malinaw sa atin at huwag po ninyong kokontrahin ito dahil merong ibang iniisip nila, ang Diyos hindi concerned sa discipline. Hindi po. Holiness is seeing God in His discipline. In fact, God promotes discipline. Gusto ng Diyos yon. At ito'y nagbubunga kasama ito dun sa holiness na pinag-uusapan natin. Pero i-define muna natin, ano ba ibig sabihin ng discipline? Pag sinabing discipline, ano yun? What is discipline? Tingnan muna natin. Sabi ng Oxford Dictionary, discipline is the practice of training people to obey rules or a code of behavior using punishment to correct disobedience. Kahit i-check po ninyo sa Oxford Dictionary, kahit online, i-google ninyo, yan yung definition niya ng discipline. Ito po yung pagtitrain sa mga tao para yung mga tao ay matutong sumunod to obey rules, para yung mga tao ay matuto nung code of behavior, nung tamang behavior, using punishment para i-correct yung pagsuway. Si Webster naman, ito sabi ng Merriam-Webster, discipline is to punish or penalize for the sake of enforcing obedience and perfecting moral character. Pag sinabing disiplina, kay Oxford, meron ding punishment to correct discipline. Kay Merriam-Webster, to punish, kagad yung sinabi niya, or penalize for the sake of enforcing obedience para matutong sumunod. At yun din yung sinasabi ni Oxford, para din to obey rules, para matutong sumunod. And kay Webster, dinutukuan niya pa, perfecting moral character. Pero pareha sila na merong binabanggit about punishment. Alam po niyo yung salitang discipline, nanggaling yang sa Latin word na discipulus. Discipulus. The Latin word for pupil or student. At dyan din ang galing yung word na disciple. Dyan din ang galing yung word na disciple. Discipulus, parang Tagalog lang, no? Disipulo. O pagka naglalatin pala tayo, discipulus. Disipulo. At yun pong unang paggamit ng word na discipline. The earliest known use of the word discipline appears to be punishment-related. Pag sinabing discipline, related sa parusa. Related po yan dyan. Pero alam po niyo sa panahon ngayon, sa panahon natin sa ngayon, parang nabago na yung pananaw o pakahulugan sa salitang disiplina. Ang emphasis ngayon ay more on positive reinforcement. Dahil ang pinakamahalaga daw ngayon ay yung development ng self-esteem ng mga bata. Para magkaroon sila ng positive self-worth so that they would become confident and self-reliant. Kaya yung discipline, hindi na ginagamit yung parusa. In fact, bawal na nga ngayon gumamit ng punishment, bawal na yung pamamalo. Kahit na yung pagsabi ng mga negative instructions, yung no, yung huwag, bawal na rin daw yun. Dahil baka daw maapektuhan yung self-esteem at yung self-confidence ng bata. Hindi ko alam kung kailan makikita ng mga tinatawag nating behavioral experts na ang sobra at hindi balancing emphasis sa self-esteem, it has a strong tendency to produce spoiled, self-centered, overly sensitive, disobedient, and rebellious children.
Kasi mula nung naimbento yung salitang self-esteem ng psychology, at hindi ko alam kung kailan lang marirealize na yung positive reinforcement at reward system na ina-apply ay pinagsisimulan ng practice of bribery at a very young age. Bata pa, kailangan suhulan mo na. Anak, mag-aral kang mabuti. Ayaw mag-aral, ito para mag-aral ka. Di ba yung pag-aaral para sa kanya yon? Kailangan mo suhulan para mag-aral. Kasi yun daw yung positive reinforcement. Kami noon, pag hindi ka nagbasa, palo ka eh. Ngayon, bawal na yon. Kailangan puro positive. Kaya bata pa, susuhulan mo na, anak, maghugas kang pinggan. Ayoko. Eto, para maghugas kang pinggan. Imagine, bata pa, sinusuhulan na mula sa bahay, kaya hindi ka magtataka. Mga nasa gobyerno, mga nasa trabaho, lahat kailangan mong suhulan. Kasi yun daw yung positive reinforcement. Hindi ko alam kung kailan marirealize ng mga behavioral experts yun. Pero nakikita naman natin lahat. You know, I am for the return to the original meaning and intent of discipline as it was used in the early days. Yung original meaning, laging may kasamang punishment. Balanse, meron din namang rewards. Binabalanse, wag naman yung sobrang gano'n na, behavioral scientist din po ako. So from our text, let us look at God's methods of discipline for holiness. Ulitin ko po. Ang Diyos, hindi niya kinokontra ang discipline. In fact, pinopromote niya. At meron siyang pamamaraan ng pagdisiplina para sa kabanalan. Meron po tayong makikitang tatlong method ng Diyos na ginagamit niya kung paano siya nagdidisiplina. At yun po yung binasa natin sa text kanina. Merong tatlong bagay doon. First method na ginagamit ng Diyos sa pagdisiplina, rebuking. Rebuking. Rebuke. In Hebrews chapter 12, verse 5, ito yung nabasa natin dyan, in verse 5. And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as son. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Ginagamit ng Diyos yung pagre-rebuke for discipline. And take note, dito sa verse na to, sabi, these are word of encouragement. Yung rebuke, encouragement daw yun. Ngayon, ewan ko, hindi na ata naintindihan ngayon pag sinabing encouragement kasi nga, more on positive reinforcement, positive approach. Pag rebuke, hindi daw nakaka-encourage. Ang Bible mismo nagsabi that this is a word of encouragement, yung rebuke. Tama ba yung intindi ko? Sabi, my son, the word of encouragement that addresses you as sons. Word of encouragement. Ano yung word of encouragement? My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Tinignan ko po ito. Baka kasi sa Bible lang na ginagamit ko yung word na rebuke. Tama, sa NIV na ginagamit ko, pero pati sa King James, rebuke din yung ginamit. Sa ESV, English Standard Version, reprove yung ginamit. Sa NLT, correct ang ginamit. When He corrects you, when He reproves you, ano ba yung ibig sabihin ng rebuke? Ano ba ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin ng rebuke, it is a strong expression of disapproval. Telling somebody, mali ka. Mali ka. Telling somebody that they are wrong. Ano yung ginagamit sa pag-rebuke? Pagsasabi na mali ka. Meron kasing certain standard na dapat sundin at pag hindi sumunod dun sa standard na yun, pwede mong i-rebuke, pwede mong pagsabihan, pwede kang magpahayag ng disapproval, pwede mong i-correct, pwede mong sabihin, mali yan. Ano yung standard na yon? The Word of God. Ang salita ng Diyos. Ang 2 Timothy 3:16 sabi, all scriptures God-breathed and is useful for, as ang ginagamit yung salita ng Diyos, for teaching, for rebuking,
for correcting and for training in righteousness. Kaya ang sabi ng verse, verse 5, ang sabi doon, do not lose heart when He rebukes you. Do not lose heart. Anong ibig sabihin nun? Do not lose heart. Pag pinagsabihan ka, huwag kang panghihinaan ng loob, huwag sasama ang loob mo, huwag kang ma-offend, huwag kang magagalit. Pag pinagsabihan ka, yung sabi, do not lose heart when He rebukes you. Huwag kang ma-offend. Ha? Yung iba kasi, pag pinagsabihan mo, ginajudge mo na daw sila. Judgmental ka na pag pinagsabihan mo. Huh? Rebuking is not equivalent to judging. Magkaiba po yun. Huh? And for the record, please, hindi sinabi na bawal mag-judge. Pero hindi yun yung topic natin ngayon. We can rebuke, we can correct, we can reprove using the scripture because rebuking is one of God's methods of discipline. Isa yun sa paraan ng Diyos ng pagdisiplina. Yung pagsabihan ka, pag kang mali ka, pag hindi na tama yung ginagawa mo, hindi tama yung paniwala mo, that is rebuking. Just telling you that you are wrong. You are wrong. Kasi pag kang hindi ka sinabihan, di ba, mahirap na yung bandang huli, magkakasisihan tayo. Merong isang napahamak. Pagkatapos dahil napahamak, may sasabihin siya, alam mo na pala kasing mali, ba't di mo ako sinabihan? Sasagutin, sinasabihan kita, ang sabi mo sa akin, huwag kitang i-judge. So rebuking is not judging. Rebuking is one of God's methods of discipline. Isa pa lang yon. Pangalawang method ng Diyos for discipline. And ulitin ko, pinag-uusapan natin ngayon, holiness and discipline. Kaya pinag-uusapan tong discipline, it is for holiness. Ano yung pangalawang method ng Diyos for discipline? In Hebrews chapter 12, verse 6, binasa na rin natin doon kanina. Sabi ng verse 6, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Ano yung pangalawang method ng Diyos? Punishment. Punishment. Because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Tingnan ko, baka yung Bible ko lang yung punishment yung ginamit na salita. Pero nakita ko sa NIV na ginagamit ko, NIV 84 ito, pati yung NASB at NLT, ginamit lang yung punishes. Yung NIV na 2011, saka yung King James, ang ginamit lang, chasten. Yung ESV, chastises. Pare-parehas lang ng ibig sabihin yun, pinarurusahan. No? Sabi doon, pinarurusahan ng Diyos yung tinatanggap niya na anak. Sabi, analyze natin yung verse, ha? The Lord disciplines those He loves. Pag mahal niya, dinidisiplina niya. Pag hindi niya dinisiplina, mahal ka niya. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Dahil mahal niya tayo. The Lord disciplines those He loves. And He punishes everyone He accepts as a son. Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, be ready to accept punishment from your Father. So the Lord disciplines those He loves. Parang sinasabi niya dito, mahal mo, disiplinahin mo. Mahal mo, i-rebuke mo, i-correct mo. Meron akong nabasa sa social media. Sabi yun, kung bata pa lang, ipinagtatanggol mo na yung kamalian, pagtanda niyan, maghanda ka ng pambayad sa abogado para ipagtanggol siya sa magiging kaso niya. Kasi, mali na, pinagtatanggol mo pa Ayaw mong i-correct. Kinakampihan mo pa. So, mahal mo, disiplinahin mo. And He punishes everyone
He accepts as a son. Take note. Nagpaparusa ang Diyos. Hindi ko alam kung ngingiti ako habang sinasabi ko yun eh. Nagpaparusa ang Diyos. Pero pag nararanasan natin yung parusa ng Diyos, ewan ko kung makakangiti tayo. Nasa Bible yun, dami nating nakitang pinarusahan ng Diyos. Of course, ang Israel paulit-ulit, yung bansang Israel paulit-ulit yung pinaparusahan yun. Pero ang kagandahan sa bansang Israel, pagkatapos niyang parusahan yung Israel, nagbabalik loob sa Diyos. Yun naman yung purpose ng punishment for discipline. Hindi yung punishment na para lang ibuhos siyang galit. No. When God punishes, at under the context on the umbrella of discipline, He punishes para manumbalik. Kaya yung Israel, ang cycle niya, ganun palagi. Pagkang lumalayo, nagkakasala, parurusahan niya. Pag pinarusahan niya, babalik ulit sa Lord. Kasi yun ang purpose ng Diyos for punishment. Hindi lang bansang Israel, may mga tao tayong makita sa Bible na pinarusahan ng Diyos. Alam niyo si Miriam? Kilala si Miriam? Sino si Miriam? Kapatid ni Moises, saka si Aaron. Oh. Nagalit ang Diyos sa kanya. Sinisiraan niya kasi si Moises. Nagalit ang Diyos sa kanya. Pinarusahan siya. Anong parusa kay Miriam? Ikaw sinisiraan mo si Moises, yung lingkod ko. Sige, bigyan kitang ketong. Nagkaketong siya. Pagkatapos nakiusap sila, Moises, pag-pray mo naman. Pinag-pray ni Moises, gumaling. Pero pinarusahan siya. Kasi ginawa niya. Si David, yung mahal na mahal ng Diyos. Di ba? Mahal na mahal ng Diyos si David. Pero hindi siya exempted. Pinarusahan siya. Baka inisip nyo, ilang beses pinarusahan si David? Nung nag-commit siya ng adultery, pinarusahan siya. Pinarusahan siya doon. Hindi porque malapit siya sa Diyos, okay na siyang mag-commit ng adultery, okay na siyang hindi. Diba? Pagkang may kasalanan, pinaparusahan ng Diyos, bakit gusto niyang ituwid si David? So, nung pinarusahan niya si David, balik siya sa pagiging paglilingkod sa ating Diyos. Pagkatapos, later on, pinarusahan pa ulit siya, bakit nagpasensus siya? Nagpasensus siya, nagalit ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos, pumili ka, anong parusa sa'yo? 3 araw, 3 buwan, 3 taon. 3 araw na lang. Sa New Testament, meron ba kayong alam na pinarusahan sa New Testament? Meron akong alam na pinarusahan Member pa ng church. Sa Acts chapter 5. Kaya lang matindi yung parusa doon. Sana wag umabot sa ganon yung parusa ng Diyos. But God punishes everyone He accepts as a son for the sake of discipline. Sa pagtutuwid. Para umayos ang buhay. Para bumalik sa Kanya. God punishes. Hindi applicable dito yun. Baka nagtatalo yung isip nyo. Di ba akala ko, there's now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Yung punishment for discipline, hindi condemnation yun. Hindi yun. Pero ito, ano ko na to? Personal belief ko na to. Personal belief ko na to. A lot of times, madalas, hindi na kailangan parusahan. Madalas, hindi na kailangan parusahan. Just the natural consequence of the disobedience is enough to discipline us. Di ba yung disobedience, yung pagsuway, yung hindi ka sumunod sa Diyos, may natural consequence na yan May natural consequence na yan. Diba? Meron kang ginawa, may resulta yan. Diba? May ginawa kang kasalanan, may kaso ka. Meron kang niloko, may galit sa'yo. Meron kang, diba? May natural consequence. A lot of times, iniisip natin, pinarurusahan na ata ako ng Diyos dahil sa, teka, i-analyze natin. Baka naman hindi parusa ng Diyos yan. Consequence talaga yan ng ginawa mo. Kaya, sabi ko, madalas siguro hindi na kailangan yung punishment. Madalas, yung natural consequence pa lang nung ginawa mo, it is already enough to discipline you, to discipline us. Although may mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos talaga yung pagpaparusa, there are times that God punishes, He is still
a merciful God. Maawaan pa rin siya. Yun yung sabi ni Habakkuk sa prayer niya. Sabi niya, I have heard all about you, Lord. I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, help us again as you did in years gone by. And in your anger, remember your mercy. Lord, kahit na galit ka na, maawa ka. Kaya madalas yung expression natin, may awa ang Diyos. Totoo po yun. Kasi kung talagang ibubuhos ng Diyos yung dapat na parusa para sa atin, baka hindi natin kayanin. May awa ang Diyos. Minsan hindi na tayo kailangang parusahan. Yung consequence na lang yung ginawa natin. Enough na para madisiplina tayo at bumalik tayo sa Kanya. Although it does not change the truth na sabi ng Scripture, punishment is another method of God's discipline. Pangatlo, Hebrews 12 verse 7, binasa rin natin to in verse 7. Ito sabi, endure hardships as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? Kita nyo talagang sa family context palagi yung sinasabi about discipline. Meron pang sinabing verse, di ba? Ang hindi lang dinidisiplina yung anak sa labas. Pag hindi ka totoong anak, hindi ka talaga didisiplinahin. Pero kung ikaw ay totoong anak, didisiplinahin ka. Endure hardships as discipline. Analyze natin tong verse na to. Sabi, ano ba yung hardships? Pagtitiis. Pagtitiis. And it is a part of our calling as sons. Hindi po tayo exempted dito. Walang exempted dito. Ginagamit ng Diyos yung pagtitiis o paghihirap para sa ating disiplina. Para tayo ay ihanda o sanayin at maging matatag. Diba, nung nakarang Olympics, bilib na bilib tayo doon sa Pilipino nung naging gold medalist. Dalawa pa yung gold medal niya. Bilib na bilib tayo. Bakit? Kasi marami sa atin naiinggit doon sa mga premyo niya. Sana all. Diba? Pero kung sabihin kaya sa atin ng athlete, sana all nagtitrain katulad ko. Kaya mo ba yung training na yon? Ano yung sikreto ng matatagumpay na athletes? Mahirap na trainings. Ano yung sikreto ng mahusay na sundalo? Mahirap na trainings. Yung pagtitiis sa hirap, ito'y nagbibigay sa atin ng katatagan at ginagamit ng Diyos yung mga paghihirap na pwedeng dinadanas natin para sanayin tayo at patatagin tayo. Kaya hindi tayo exempted dun sa pagtitiis in enduring hardships. A lot of times, especially parents like us who experience difficult times, ba? Mga katulad ko na nakaranas ng hirap sa paglaki, meron tayong kaisipan. Yung naranasan ko, sana wag nang maranasan ng anak ko. Mahirap. We tend to shield our children from hardships. Ayaw nating mahirapan sila. Ayaw nating mapagod sila. Ayaw nating utusan sila. Ayaw nating masaktan sila. Katwiran natin, ayaw nating maranasan nila yung naranasan natin. No? Parang mas magaling pa tayo sa Diyos. Ang Diyos na ating Ama, sabi niya yung kanyang anak, anak, endure hardship. Endure hardship as discipline. I am treating you as my son. Ako yung ama mo, but I will not spare you from hardship. Minsan, parang mas magaling pa tayo sa Diyos eh. Ayaw natin yung pamamaraan ng Diyos eh. What we don't realize is that it is the hardships that we experience that molded us to be strong. Think about this. Baka naman, we are denying our children the opportunity to learn to be strong by shielding them from the hardships of life. Mga kapatid, ang isa sa mga observations sa mga younger generations ngayon is that they are weak
in facing life problems. Karamihan sa mga kabataan ngayon mahina. They are very prone to anxiety and depression. Why? Kasi karamihan dyan lumaki, iniisip nila, life is easy, madali lang ang buhay. Bakit nila naisip na life is easy? Kasi madali yung pinaranas ng mga magulang sa kanila. Because they were shielded from experiencing difficulties that when they face it, yung reality ng buhay na mahirap, they were overwhelmed. Natawa ako nung meron akong narinig na kwento eh. Merong isa. Hirap na hirap yung kanyang magulang, OFW, padala ng suporta. Yung baon niya napakalaki. Nung graduate siya, nag-apply siya ng trabaho, nakita niya, yung sweldo dun sa in-applyan niya, mas malaki pa yung allowance na natatanggap niya nung siya nag-aaral pa. Sabi niya, ayoko na lang magtrabaho. Mas malaki pa yung allowance ko sa parents ko kaysa sa trabaho. Sweldo sa trabaho. Pero yung mga lumaki sa hirap, nasanay sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay, sila yung matatag. Hindi agad sumusuko. No? Yung pinanood nga namin pelikula nung nakaraan eh. Sabi ko sa mga anak ko, yan ang buhay sa abroad. Akala natin, ang ganda ng buhay sa abroad. Kita nyo, double job, triple job, papakahirap sila. No? Kaya nyo ba yun? Mag-abroad. No? Pero yung mga sanay sa hirap, kakayahan nila yan. Meron akong nakitang quotation, si G. Michael Hopf, ito sabi niya, hard times create strong men. Pakipakita nga yan. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. Weak men create hard times. Hard times create strong men. Yung mahirap, nakaranas ng hirap sa buhay, nakahirap ng iba't ibang pagsubok. Anong napoproduce nun? Strong men. Kasi yung hindi strong, hindi magsusurvive. They have to fight to survive. At only the strong can survive those hard times. So hard times, they create strong men. Ngayon, itong mga strong men na ito, dahil sa tibay nila, sa lakas sa tatag nila, they create good times. Gumanda yung buhay. Dahil matatag sila, mahusay sila, magaling sila. Pero dahil magaling sila, yung ganda ng buhay, hindi na nakaranas ng hirap yung sumunod ng mga tao. The good times create weak men. Weak men. And these weak men, they create the hard times. And then cycle ulit. Cycle ulit. Cycle ulit. Tandaan po ninyo, God allowed hardships. God allowed us to endure for our discipline. Alam po niyo, burden ko yan sa mga younger generation. Gen Z, Gen Alpha. I-announce ko na ako sa bahay na pinabook ko na kay Pastor Ron sa January. Meron tayong seminar understanding itong mga generations na ito, lalo na yung Gen Z at Gen Alpha. How to deal with them. Paano didisiplinahin itong mga to. Paano sila palalakin, paano sila tuturuan so that they will be strong. How we can minister to them. January 18, tama ba, Pastor Ron? January 18. January 18. Ano yan? Sabado, half day. 1 hanggang 6. Pag-usapan natin yung mga generations na yan. So baka nagtatanong kayo, bakit kailangan pa yung discipline? Para saan ba yon? Pag ba dumaan sa discipline, halimbawa nakaranas ng rebuke o correction, nakaranas ng punishment, o naranasan yung mga consequences sa pagsuway, nakaranas ng pagtitiis ng kahirapan, ano magiging bunga nun? Anong result? Ano yung product ng discipline na yon? Sabi ng Hebrews 12:11, binasa din natin to kanina, verse 11, it says, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Wala naman talagang disiplinang masarap. Walang disiplinang i-enjoy. Lahat talaga yan masakit.
Pero later on, it produces a harvest of righteousness and peace. Ito yung madalas ko sinishare kahit sa mga anak ko at sa mga estudyante ALS na turuan natin. Ang buhay, meron talagang masarap at merong mahirap. Ganyan talaga ang buhay. May masarap na parte ng buhay at may mahirap na parte ng buhay. Ito lagi ko sinasabi sila, pipili lang kayo kung anong una. Anong una? Kung gusto nyo mauna yung sarap, pwede naman yon. I-enjoy nyo lang, gawin nyo yung lahat ng gusto nyo. Huwag kayo mag-aral, mag-ano kayo, laro kayo. O puro sarap, pwede naman yun. May enjoy nyo yan, yung sarap na yan. Pero later on, dadating yung hirap. At maniwala ka, maiksi lang yung sarap na yan at ang haba ng hirap. Pero kung uunahin mo yung hirap, magsipag ka, mapagod ka, magtiis ka, mag-aral ka, unahin mo yung hirap. Susunod yung sarap. At maniwala ka dito, maiksi lang yung hirap na yan. Mas mahaba yung sarap. Ang resulta ng discipline, yung hindi pleasant, yung painful na discipline, ang resulta nun, it produces a harvest of righteousness. Diba? Sabi nga natin kanina, anong kinakailangan dyan? Diba? No discipline is pleasant at that time but painful. It produces a harvest of righteousness. Anong minomold doon? Yung character mo. Natututo ka maging patient, natututo kang magtiis, natututo kang maging matatag, natututo ka ng mga bagay-bagay na kinakailangan mo sa buhay. And meron niyang harvest of character and peace for those who have been trained by it, because ang end goal palagi, yung magiging resulta niyan palagi, the end result of God's discipline, hindi yung para pahirapan tayo, kundi para turuan tayong sumunod at para maging maayos yung ating pagkatao, to mold our character and make us like Him. Maging katulad niya. Just to be like Him. Like Him. Ano nga ulit yung topic natin? Holiness is seeing God even in His discipline. Kahit sa disiplina. May mga natatanggap ka bang corrections o rebuke? Iniisip mo ba na pinarurusahan ka ng Diyos dahil sa hindi mo pagsunod? O baka naman consequences lang yan ng disobedience mo? May pagtitiis ka bang nararanasan? Nahihirapan ka na ba? Kapatid, ano man yung kalagayan mo ngayon, ito lang dapat mong gawin. Hebrews 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus. Focus lang kay Jesus. I-fix na natin yung mata natin kay Jesus. Pag sinabing fix, ipako na. Doon na lang ilagay. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Nagtiis din siya eh. Di ba? Nagtiis din siya eh. Nagdusa rin siya eh. Nasaktan din siya eh. In fact, namatay pa nga siya. Diba? Sabi nga, for the joy set before Him, He endured the cross. Scorning its shame. Nagtiis din siya. Para sa'yo. Para sa akin. So, meron tayong model. Meron tayong matitingnan. Nagtiis din si Jesus para sa akin. Yung pagtitiis ko na to, pwede ko bang ikumpara to sa pagtitiis ni Jesus? No. So let's just focus on the Lord Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. Sabi nga nila kapit lang kapatid. Kapit lang sa Panginoon. Focus lang sa Kanya. Fix our eyes on the Lord Jesus Christ. Huwag mong tingnan yung sitwasyon.
Huwag mong tingnan yung ibang tao. Huwag mong tingnan yung ilang mga bagay na naririyan, yung iyong dinaranas. Kay Jesus lang tumingin. Kay Jesus lang. Siya lang ang kailangan mo. Siya lang yung aakay sa atin, sasama sa atin. Kung dumadaan man tayo sa pagdidisiplina ng Diyos, it is for our own sake, it is for our holiness, and the Lord Jesus Christ is with us sa dinadaanan natin na to. Panginoon, salamat po sa pagtuturo ninyo sa amin. Humiling kami ng biyaya po ninyo. Ipaunawa po nito sa amin at magawa namin dapat namin gawin. Pagsunod namin sa inyo, sa pagtawag nyo sa amin bilang inyong mga binanal. Pagpalain nyo ang inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, what you can do, and once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, God, bless the world through us. Let our hearts be your service arm. Now disciples, later disciples. Believing in abundant blessing. Commending friends full of hope, of love and of faith. God